Ito ang kasaysayan ni Noe. Siya'y may 3 anak na lalaki. Sina Shem, Ham, at Japhet. Si Noe ang matuwid at mabuting tao, si Noe, noong kanyang kapanahunan. Nabuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. At gayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ng lahat ng tao. Sinabi ng Panginoong Diyos kay Noe. Napagpasyan ko nang lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ang daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang luhog at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba at 22 metro ang luwag at 13 kalahating metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggat sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-isang paris sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. Mga anak, natapos na ang daong na sinabi ng Diyos na gagawin ko. Ang laki-laki naman ng daong na ito, Ama. Purihin ang Diyos at natapos na ninyo ang daong, Ama. Oo, ang Diyos ang nag-uutos na gawin ko ang daong na ito para pagsasakyan natin kasama ang lahat ng klase ng mga hayop dahil hindi sila dapat mamatay. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ang baha, sinabi ng Diyos kay Noe. Pumasok kayong mag-asawa sa barko at lahat ng tao'y ikaw lamang ang makita kong namumuhay ng matuwid. Maghanda ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis
at isang paris naman sa di malinis. 7 paris din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, papaulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Diyos. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 7 araw, bumahanga sa buong daigdig. Nagsimula ng umulan at napakalakas ang ulan at bumabaha na. Lumutang na ang daong. Tunay na napakabuti ng Diyos dahil binalaan niya tayo. Oo, mabuti na lamang at nakinig si Amang Noe at sumunod kasama ang ating mga asawa. Oo, ligtas tayo dito sa loob ng daong. Huwag kayong matakot, mga anak. Malalampasan din natin ang sakunang ito. Kasama natin ang Panginoong Diyos. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Sem, Ham at Japhet at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maano. Lumalakad at gumagapang sa lupa at bawat uri ng ibon. Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ng Diyos ang pinto ng barko. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki na ng palaki ang tubig habang palutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maaamo at maiilap na mga hayop. Lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng
150 araw. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan. Lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasay lagana pa ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati. Kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapate. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng ulibo. Kaya't natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas ng 7 araw si Noe, saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, Lumabas ka na sa barko, kasama ang iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. at lumabas na nga sa daong sina Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop. Mailap at maamo. Lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon, ayon sa kanilang uri. Naghandog si Noe. Si Noe ay nagtayo ng altar para sa Diyos. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, Hindi ko susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan.
hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay, kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, tag-lamig, ang araw at gabi hindi mapapatig. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at mga isda. Ang lahat ng ito ay ilalagay ko sa ilalim ng iyong kapangyarihan, gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain. Lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. At sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, Ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot mailap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. at sinabi pa ng Diyos, Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari, at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. at sinabi ng Diyos kay Noe, Ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa.